Hi guys! So, try natin ito charot sweet potato chips nila. They sent me 4 flavors. So, 4 yung pinadala nilang flavors sa atin. Ito yung una, yung Italian flavor. Tapos, itong sunod is charot sweet potato chips. Yung flavor naman niya is sweet and salty. Next is sa banana chips. Yung flavor niya is simply light flavor. So, lahat sila is 100 grams. And last is, ano yung flavor nito? Charot. Then, yung sweet potato chips. But yung flavor niya is Korean kimchi. So, of course, it is spicy, guys. Kasi nga kimchi, 'di ba? Charot! So guys, ayan, 4 sila. 4 yung binigay ni seller sa atin na free sample. So thank you, Villas Socorro Farm. So ito na tayo. Meron akong voice dito guys, kaso dahil umuulan, hindi nyo naririnig yung aking sinasabi dyan. Kaya magvo-voice over na lang ako guys. So yung unang tinikman ko dyan is kimchi flavor, yung inopen ko dyan. So yung amoy niya, maaamoy mo talaga na spicy siya. Alam mo yung Oishi na crackers, ganun yung amoy ng kimchi flavor nila dun sa charot sweet potato chips. Mapapalaway ka talaga sa sarap niyan. Pero kung parang ako ikaw na hindi masyadong mahilig sa spicy flavored na mga pagkain, so hindi mo yan magugustuhan. Pero kung ikaw ay mahilig sa kimchi, of course, talaga namang perfect yan sa'yo, best. So, yung susunod is yung banana chips. Isa lang yung sinend sa akin ni seller na banana chips. Yan lang. Sa banana. And yung flavor na binigay niya isa lang din. Yung simply light. Yung sinasabi ko dyan, iinom pa ako, sabi ko dyan. Kasi of course, para mawala yung lasa ng unang kinain ko, iinom muna ako. 'Di ba? Para talagang malasahan natin yung lasa ng susunod nating itratry na pagkain. Malaki yung aking water bottle. Naka green screen lang tayo guys, kaya ganyan. So okay na, nakainom na ako dyan. So, next natin ay yung sinasabi ko kanina, yung sa banana chips. Isa lang yan na sinend ni seller na banana. So, binubuksan ko na dyan. And, sobrang crispy. Hindi nyo nga lang maririnig kasi, syempre, it's rainy day. Kaya, yan, hindi nyo maririnig. Pero, crispy po yung banana chips nila. And, yung sinasabi ko dyan is, tamang-tama lang yung flavor niya, hindi siya masyadong matamis, and masarap talaga. Crunchy, malalasahan mo talaga na fresh from the farm yung kanilang banana. Masarap yung banana chips. So, I like the flavor, yung simple lang, yung walang arte doon sa mga flavors. Gusto ko kasi yung mga neutral lang yung lasa. Ayoko yung may maraming mga iba't ibang flavors, ganun. Mas gusto ko yung plain or isang flavor lang. So, para sa akin is 10/10 yung banana chips nila. Kanina pala doon sa kimchi is hindi kasi ako masyado sa mga spicy, kaya 8/10 yung ibibigay kong score doon sa kimchi. Itong banana chips naman is 10/10 kasi mahilig talaga ako sa mga plain lang. Masarap siya, hindi matamis, hindi nakaka-diabetic. Yan, gusto ko yan. Ang tagal ko dyan kumakain kasi talagang favorite ko ang banana chips talaga. Sinasabi ko na naman dyan is iinom na uli ako. Kasi meron pang dalawa na itatry or titikman natin. I-check nyo pala sa page nila, sa Shopee account, meron sa TikTok, meron din sila sa Facebook ata. So, Villas Socorro Farm, yung mga products nila. Itong mga binigay nila sa akin is 80 pesos each, parang ganun.
yung price nila. So, kung gusto nyo i-try. Next naman is sweet potato chips. Pero yung kanyang flavor is sweet and salty. Yan. Yung flavor niya, sweet and salty. Hindi ko mabuksan kaya gumamit ako ng gunting. Sa sweet and salty, talagang maaamoy mo. Yung kamote. Kamote chips talaga siya. Amoy na kamote chips. Fresh. Ganon, yung amoy niya. Yung parang hinahati mo yung kamote, di ba? Ganon yung amoy niya. And masarap siya. Hindi mo masyadong nalalasahan yung asin. Hindi siya, di ba sabi niya, di ba yung flavor is sweet and salty. Pero hindi ko nalasahan yung salty kasi balance yung kanyang flavor. So, masarap siya, hindi siya masyadong matamis, hindi din siya masyadong maalat, yung sakto lang. At may nakita kong ganyan dyan, hindi ko alam baka pang preserve nila doon sa pagkain. Ganun. Para hindi madaling masira, baka ganun siya. And napansin ko din na magkakaiba yung kulay ng mga kamote na ginamit nila. Merong color orange, merong yellow, and yung violet. Nagustuhan ko yung violet. So, makikita mo dyan pala sa packaging niya na nandoon siya. 3 varieties of sweet potatoes were used. Nandun pa sa packaging niya, hindi ko kasi siya binasa. Or I mean, hindi ko siya nabasa. Kaya nagtaka lang ako. Tapos ang tinignan ko, doon pala sa packaging niya, sinabi niya doon na 3 klase ng kamote pala yung ginamit nila. Pero yung pinaka-paborito ko talaga is yung violet. Kasi yung violet kasi matamis siya. Yan, yung kinakain ko dyan, yung violet. Pinipili ko yung violet kasi para sa akin, masarap kapag violet. Ganun. Pero lahat naman masarap. Iinom na naman ako dyan para titikman natin yung pinaka-last na flavor. And of course pala doon sa sweet and salty na sweet potato chips, 10 over 10 din yung i-rate ko doon. Kasi sabi ko nga, 'di ba, kapag plain or neutral lang yung lasa ng isang food or pagkain para sa akin, okay siya sa aking taste buds. Pero kapag iba-iba yung flavor niya, yung lasa niya is hindi talaga masyadong okay sa aking taste buds. So, ito na yung pinakalas, yung charot Italian flavor. Hindi ko mabasa yung flavor niya, basta Italian yan. Italian flavor. So, dyan ako nagtataka, akala ko sweet and sour yung lasa niya. Hindi pala. So, titikman natin. Hindi ko na naman siya ma-open, kaya ganyan, napakabagal. So, ito namang Italian flavor. Yung lasa niya is combinations. Madami, matamis, parang bawang, maraming bawang, ganun. And medyo may alat, may konting asim. Pero parang hindi naman masyadong maasim. Yung sakto lang, parang konti lang yung nililagay. Iba-iba yung lasa niya, yung aftertaste niya. Pero yung amoy niya is parang bawang, garlic yung amoy niya. Yung sa Italian. So kapag ikaw mahilig ka sa mga iba't ibang lasa, so, yung tatay ko, sabi niya masarap daw yan. Kasi yung taste buds niya okay naman daw dyan sa flavor na yan na Italian. Masarap daw. Kasi iba-iba yung iba-iba yung kanyang natitikman na lasa. Parang unique ganun, kakaiba sa kanya. Yung lasa ng Italian flavor. So, ayun lang guys. So, kung bibigyan ko siya ng rating, that's 9 over 10. Pero of course, lahat naman sila is crunchy, fresh, maamoy mo siya. Kung gusto nyong mag-try guys, pumili, check their shops. Tingnan nyo na lang yung mga links ng shop nila or i-search nyo
Villa Socorro Farm. Madami silang mga available na products. So, sila ay tumutulong sa mga farmers. So, Villa Socorro Farm is a farmer partner para magkaroon ng hanap buhay sa paggawa ng chips and pagtatanim ng mga saging at kamote. Kung naghahanap ka ng healthy snacks and fresh from the farm, so mag-try, mag-check out ka na, bes. So, yun lang. Bye! Thank you, Villa Socorro Farm.